Good morning guys! Welcome to another video dito sa Bud TV. In continuation dito sa ating project Silver EK. Ayun yung project Silver EK natin. Ito yung project EK natin na puti. And itutuloy natin yung ating maintenance at saka yung mga kailangan natin gawin dito sa Silver EK natin. Ngayon, today is a Saturday morning. Hinihintay ko lang si RG na dumating dito para magawa natin yung project natin. And for today's video, ang gagawin natin is yung head gasket naman na leak problem nitong Silver EK natin. So, natapos na natin yung water pump issue and yung surrounding maintenance na kailangan nating palitan doon, nagawa na rin natin yung mga camshaft oil seal, crankshaft oil seal, yung timing belts and lahat ng mga accessory belts niya. Although nagkaroon tayo ng problema nung naglalagay tayo ng coolant dun sa radiator natin. So nasira yon, nagkaroon ng leak yung radiator, nabasag yung sa may leeg dun sa may neckline. And we have to replace it with a new one. So, yun yung mga gagawin natin today. I don't know kung magkakasya ito sa isang video, pero we will try our best to share it with you guys. So, ito, papakita ko sa inyo kung ano na yung mga additional parts na kailangan nating makuha. Bumili tayo ng oil pan gasket kasi kailangan din natin niyang palitan. VTEC solenoid gasket, care of Dorman. Bumili na rin tayo ng oil filter. I only got the Denso ones kasi tinamad na ako magpunta sa Honda to get it. Yung supply store kasi na pinupuntahan natin, they don't carry yung original Honda oil filter. And then, ito yung head gasket na gagamitin natin para doon sa Silver EK. So, the best brand dito sa US is yung Felpro. So, yun yung gagamitin natin. And then, naka-order na rin ako ng Denso na single row radiator na gagamitin din natin. Now, additional na pwede nating magamit is yung silicone hoses na I got. So, eto siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Kaya, yun yung gagawin natin for today's video. Medyo nag-rearrange lang ako ng garage. Medyo mas maayos, di ba? Pagka dito nakaharap sa garahe yung mga lalagyan natin ng mga gamit. So, antayin lang natin si RG na dumating. Mag-aayos na ako para pagdating niya, naka-ready na and magtataas na tayo ng Silver EK natin. Okay, so nandito na rin si Kuya RG ngayon. Tumakbo kami ng mabilis sa auto supply kasi may nakalimutan kaming oil seal na dapat bilhin, yung distributor oil seal. Although yun lang talaga yung kulang namin. Pero inisip namin na talagang bilhin na namin para wala na, hindi dire-diretso kami mag-work today. So nandito na, iaangat na namin yung kotse. Tapos ang game plan namin is doubtful kasi kami dahil hindi namin magagaranti kung totoong may issue yung head gasket namin. So ang plano namin for today is papalitan muna namin yung radiator, papalitan namin yung mga hoses, ifa-flush namin yung coolant, tapos papalitan namin yung VTEC solenoid gasket, papalitan din namin yung distributor oil seal, and then huhugasan namin yung engine para mawala yung traces ng oil leak. Saka namin titignan kung saan nanggagaling yung head gasket, kung talagang sa head gasket ang problema. Kasi doubtful kami, so we don't want to as much as possible, 'di ba? Mas maganda kung
masigurado namin kung talagang kailangan namin mag pull out ng head gasket at masigurado talaga namin. Pero meron talagang chance na merong leak ang head gasket, but we just wanna double check and make sure. So if flush namin to, palitan muna namin to. Okay, so ito na yung radiator natin, made by Denso. Ito na yung kinuha natin. Ito, tama ba? Hindi ko mabuksan. Yun. Ano siya? Okay. So, hindi tayo mag-aluminum top radiator. Me, no like. Maybe in the future, but right now I don't want to have it replaced. So, gupitin natin to, makita natin siya mamaya. Pero yan ang gagamitin natin na radiator. Okay, perfect. Resibo natin dun sa binili natin na distributor O-ring. Tsaka kailangan natin nung reverse light bulb. Bumili na rin ako kanina. So ngayon, right now, nagde-drain na kami ng coolant. Bago yan. Kaso, ito yung sinasabi namin na may basag sa leeg. Ito, I don't know if you can see it, but it's right there. Yan, somewhere here. Ayun o. Ito. Kung gaganong ko, ayan na nakikita nyo nawawala. So yan yung butas. Yung iba, i-epoxy lang yan eh. Pero wag na. Okay yan, puputok din yan anytime soon. So palitan na lang talaga, yun ang pinakamaganda. Okay, so tapos na i-pull out na namin yung radiator. Ito na yung bago. Pinalit ko na, tinanggal na namin, tapos nilipat ko na dito yung coolant or yung fan motor tsaka yung blower, nilipat ko na dyan. Tapos yung mounting niya, yung rubber mounts niya, binalik ko na. So ito na siya. Ito yung ikakabit natin ngayon doon sa ating kotse. Yun na to. Install na natin. Yan na ang solenoid. Lalagyan na namin ng gasket. Nilinis muna ni RG para bago namin ikabit, okay na siya. And for sure, mawawala na yung issue doon sa leak. Nakita namin sobrang laki rin na laki nung leak nung kanina. Nilinis na namin ng konti para malaman namin if mamaya pinatakbo namin, sana yun lang yung magiging problema. Tapos yun na yung ito na yung solenoid gasket na gagamitin namin. Nakabit na niya. Ang daming set pala yan, ilan yun? Parang dami, no? Tapos yung iba, sa to, diba? Tapos ito yung mismo sa mismong VTEC. Ito yung original. Ito yung pinagpalitan. Tigas na, malutong na. Toasted na siya. Yan. Okay. Swak. Ito ba yung dito? Ang alam ko,
di naman siya nag-leak. Sa loob kaya yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko maalala. Usually, Kasi pag nung pinapalitan ko. nung tinignan ko yung ano eh, yung mga tao, pinapalitan nila eh. Yung mismo. Okay, nag-quick break lang kami, nag-lunch kami. Pero, naikabit na namin yung VTEC solenoid gasket. Tapos, nakabit na rin namin ulit yung distributor dahil pinalitan na rin namin yung O-ring niya. So, ngayon, nililinis na lang namin yung mga possible mga pagtutuluan ng oil. Kasi ang balak namin gawin dito is isa-start namin para ma-confirm namin or ma-validate namin kung talagang nagtutulo yung head. So, the next thing that we need to do is ikakabit namin yung mga hoses, which is this. Yan na. Binabalatan na ni RG yung mga hoses. Kakabit namin, lalagyan namin ng coolant. Tapos, masa-start na namin siya. Kuya, ginagamit ko yung original clamps. So, yun ang gagamitin natin. Ayokong gamitin yung clamps na na bago eh. Kasi hindi siya mukhang urig. Gagana naman yan. So, yan yung lower. Tapos kakabit natin yung upper next. Ayan. So, progress report. Napalitan na namin yung mga hoses ng bago. So, we went with the silicone hoses this time. Medyo nahirapan lang kami sa mga installation ng clamps kasi yung mga iba hindi talaga siya magkakasya using yung mga OE na clamps. So, we have to replace some of them and use yung mga belt clamps na provided doon sa radiator hoses. So ngayon, maglalagay na kami ng coolant, and after this, pwede naming ma-check na kung may tulo pang mangyayari dito. I hope not, para hindi na namin kailangan mag-angat ng head this time around. So lalagyan na natin ng coolant. Kuha tayo ng radiator. Kunin natin yung actually yung last time na nagbubuhos kami, meron pang natira. Pero bumili na rin kami ng additional. So isa yan. Tapos bumili rin tayo ng isa pang extra. Okay. So, brush namin yung area ng leak tsaka ng transmission para masigurado namin na wala nang tulo. Hopefully not. Tsaka para in a way nalinis na rin namin. Kung titignan nyo, namuti siya, di ba? Ginas namin yan eh. Oh, mas okay na para pagka final na nag-engine wash tayo, malinis-linis na siya. Konti na lang, konting tiis, makakapag-start na tayo. Hindi pa. Hindi naman, konti-konti lang. Residual lang na siya. So, pagka napuno siya, sa-start namin yung engine para lunukin din ng block yung coolant para makapagdagdag tayo. Uhaw pa, uhaw.
Okay. Check muna namin. Ayun. Medyo puno na nga. So, start muna namin para lunukin siya. Okay. Let's go. Tutulong langis. Hindi, wala pa. So far, wala kaming nakikita. Okay, so finally napaandar na natin siya. Hinintay namin muna uminit yung makina para malaman namin kung kailangan pa namin magdagdag ng coolant, and also at the same time antayin namin na mag-function yung radiator fan. And fortunately, gumana siya. Although, based from sa nakita namin and pag-check namin, we realized na lumabas yung isang problema doon sa transmission. In short, may konting tagas pa rin sa transmission. So, isa na naman yun sa gagawin natin sa susunod na video. For now, ang importante, napalitan na natin yung mga hoses, napalitan na natin yung radiator, napalitan na natin yung mga ibang importanteng parts dito, yung VTEC solenoid gasket, napalitan na rin natin yung what do you call that? Distributor oil seal, and na-proof na natin na hindi natin kailangan magpalit ng head gasket. So that's a good thing, diba? That's a good thing. Siguro i-return ko na lang yung head gasket natin, buti na lang gumana. And for next week, and for next week's video, itatakal naman natin yung pagpapalit ng engine support and transmission support. Tapos yung transmission oil seal din, papalitan na rin natin doon. And then lastly, kailangan na rin natin palitan yung oil pan gasket, tapos mag-change oil na rin tayo kasi we discovered na medyo puno yung langis nito. So ayun, magandang magiging plano, at least merong improvement, and tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na video, sa susunod na linggo, next week. So yun lang muna for this video. Maraming salamat. Sana wala kayong natutunan dito sa vlog na to. Kasi pag may natutunan kayo, di mas maganda. Ang importante, wala kayong natututunan. Okay. So, yun lang muna for today. Magkita-kita tayo sa next video natin. Mag-subscribe na lang kayo kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, mag-subscribe na rin kayo. Okay? So, thank you for watching. Until the next video. Bye!